Mga kapuso, nakatakda ang semestral break sa mga pampublikong paaralan mula ngayong araw hanggang October 26. Pero may ilang paaralang hindi pa raw natatanggap ang memo kaugnay sa SEM break. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Tony Umali ng Department of Education. Asik Umali, good morning. CPR kang help po ito. Magandang umaga sa iyo, Pia. Good at morning. sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Good morning po, Asik. Asik, linawin ko lang po, no? Ano po ba yung exact dates ng SEM break po para dun sa mga pampublikong paaralan? Mayroon po tayong school calendar na ini-issue po natin taon-taon at yan po ay alam na po ng lahat na wala po dapat pasok sa 22, 23, 24 hanggang 25 doon po sa school calendar natin. Okay. Yan po ang SEM break natin. Ngunit yung binanggit niyo pong 26 na walang pasok, ang dahilan po naman yan ay yung Proclamation number 488. Idul Adha, which is a regular holiday by virtue of that proclamation. And of course, yung November 1 at November 2 by virtue of a proclamation also by Malacanang, which were declared as special non-working day. So at dapat additional special non-working day po yung November 2. Po. So dapat, Asek, papasok sila ulit ng October 29, 30, 31, tapos walang pasok ulit ng 1 and 2. Tama po yun. Tama po Okay. yun. Pero Asek, sabi niyo nasa school calendar na ito, so hindi na dapat maghintay pa ng memo yung mga teacher. Hindi nila pwede sabihin na wala silang natanggap na memo, kaya pinapasok pa rin yung mga estudyante? Tama po yun. Dahil nasa school calendar po eh. And then, you know, we all know what are the regular holidays naman po. So, tama po yung sinabi po ninyo na hindi totoo, na hindi po nila alam. Dahil alam po nila yan dahil yung school calendar po namin, basic na dokumento po yan sa lahat ng mga paaralan. So wala po talagang memo kasi nasa school calendar na po? Alam po ninyo dahil sinasabi nyo po kung may memo para lamang sabihin, isang memo na sinasabi po lamang na wala pong pasok sa mga araw na ito at SEM break, ito double check ko. Ngunit hindi ho kami naglalabas ng ganyan. Yan pong lahat ay tinitingnan sa kala. But I'll just double check anyway. Kasi responsibilidad din naman po ng mga guro at saka ng mga school official, no, na i-check rin yung kanilang calendar. Di po ba, Asek? Tama po yun. At yan po ay nilalabas po namin ilang buwan bago po magsimula ang pasukan. Pero Asek, hindi po kaya, di ba nung mga nakaraang buwan, marami po tayong araw na walang pasok dahil po sa ulan, sa bagyo. So, hindi naman ho kaya kukulangin, sakto lang pa rin itong SEM break na to, hindi kailangang bawasan yung araw ng bakasyon? Meron tayo pong hiwalay na memo na nagsasabi na maaari hong magdagdag ng oras kada araw para humahabol nila yung lessons nila. O kaya po yung magsagawa ng Saturday special classes. Yun, except for those proclamation and by law declared as legal holiday, maaari po, kasi yung batas po nagsasabi po noon na wala pong pasok, hindi po natin pwedeng labagin yun ng kagawaran. Yung amin pong itinakdang SEM break, maaari pong gamitin yan ng ating mga paaralan kung kanila pong nanaisin na pumasok ang mga bata. So, maaari po. Yan po ay school to school. Depende po. Pia, dahil alam naman po natin, may mga paaralan na hindi po nagsagawa ng klase dahil binisita ng maraming bagyo. Yung iba naman po ay hindi. So, hindi po yan pangkalahatan. Alright. Nako, Asek, maraming salamat po sa inyong pagkikipag-usap po sa amin ngayong umaga. Si Assistant Secretary Tony Umali po ng Department of Education. Good morning po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming po salamat.